David. Ayan. Hindi po kayo namamalikmata. Ako po talaga to. Nung sinabi ko sa akin ni Pastor Felix na Brad, magme-mensahe ka sa July. Ang immediate po na nangyari sa akin, para po akong pusa na tumatawid sa kalsada na inilawan, na hindi alam kung aatras o aabante. So, ganun po yung tindi ng dilema na inabot ko. At naramdaman din ito ng mga ibang nag-preach. Kasi po, 5 years ago, meron ako naging estudyante, 3-star general po siya. Imagine nyo po, 3-star general. Sabi po ng general na to, padala mo na ako sa gera, padala mo na ako sa basilan, patayan, gagawin ko yan. Huwag mo lang akong magsalitain sa harap. Kaya sabi ng general. Well, ganun po talaga kahirap magsalita sa harap. And mas lalo na po yung magbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi yung accountability is napakataas. Kasi kailangan makita sa buhay mo kung ano yung pinapangaral mo. Yun yung matinding challenge doon. Kaya nung inassign sa akin ni Pastor yon, nung kinagabihan, parang may naririnig ako sa ulo ko na nagsasabi, anong kasalanan ang nagawa mo para parusahan ka ng ganyan? Pero alam ko, kakaibang kakaibang bulong yun eh, parang daya ng away yun eh. Pero on the other hand, meron ding impression sa akin na nagsasabi, marami kang nagagawa doon sa gift mo, marami kang nabibigyan ng pag-asa, yung mga hindi makapasa, nagkakaroon ng hope. Why not gamitin mo yung gift na yan para mas maraming tao yung makakilala, magbalik dahil sa pagbabahagi ng salita. Kaya doon ako nag-dwell. Pero still, struggle pa din. Kaya sabi ko kay Maf, ganito na lang gawin natin. Sa araw ng ako yung mag-preach, i-record ko na lang. Tapos i-play natin sa harap. Sabi ni Maf, tumigil ka. Ano na lang sasabihin nila? Pinapanood ka, tapos pagtingin nila sa unahan, andun ka, siya yan ah. Di ba? Parang ang hirap. So, ganun po katindi yung struggle. Kaya ngayon po, pinag-pray ko kung ano yung i-mensahe ko, kung ano talaga yung naging bahagi din ng buhay ko, at ito yung binigay sa ng Panginoon. Ito yung istorya ni David and Goliath na very epic. Kaya samahan niyo po ako sa pagbasa nitong ating pagbubulay-bulayan. Sa 1 Samuel 17, sabi dito, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Filisteyong yun. Batang-bata ka pa, samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso, isasama ko po sa mga ito, ang Pilisteo ito, iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteo iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. At pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Nang maisakpat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito, at hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad din papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga.
Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito. At pakot siyang tinanong, ano akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ang buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasudsod na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath. Hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito sa iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na buksan mo ang aming puso't isipan upang maunawaan namin ang iyong mensahe, maipamuhay at masunod namin ang iyong kalooban. This we pray in Jesus' name. Amen. So ano nga ba itong topic natin? Ang topic natin is about perspective. Perspective. Yan. Ayan, perspective. Ang sabi dyan sa definition, a perspective is a particular attitude towards something, a way of thinking about something. Pansinin niyo, may highlight yung attitude. Kasi minsan, sa attitude pa lang natin, kita na kung ano yung perspective natin. Yung mga may good attitude, pag gising niya sa umaga, it's good morning, Lord! Pero yung may attitude, good Lord, it's morning. Doon pa lang, medyo may difference na, di ba? Kaya, ang sabi dito, sometimes it's not the size of the problem. It's our perception of it. Sa Numbers 13:14, si Moses, inutusan niya yung 12 spies. Inutusan niya na pumunta sa promised land at tignan yung lupain. Pagdating doon, yung 10 na naunang inutusan, pumunta doon. Ang report nila is ganito, Moses, higante ang mga tao doon. Tayo ay miskulang tipaklong sa lalaki nila. Take note yung ginamit na illustration, tipaklong. Kung papansinin nyo, pag ang tipaklong idinikit sa tao, napakaliit niya, di ba? At ang tipaklong, meron siyang katangian, meron siyang pakpak, pero hindi siya makalipad. Kaya kita-kita nyo yung attitude ng tao, napaka-negative. Kaya pagkatapos ng 10 tao na yun, pinadala naman si Joshua and si Caleb. Pagdating doon, tinignan nila yung paligid, nakita nila yung teritoryo, pagbalik nila, ito yung report. Sabi ng dalawa, the people are big, but our God is bigger. Tignan nyo ha, pareho ng pinuntahang teritoryo, pareho ng mga nakita ng tao, pareho ng mga enemies nila yung tinignan, pero magkaiba ng report. Kasi yung isang grupo, ang tinignan, yung sukat ng kaaway. Pero si Joshua and Caleb, ang tinignan, yung sukat ng kanilang Diyos. Doon nagkatalo. Doon sa perspective. Sa perspective. Kaya, kilala niyo po ito? Ayan. Sa mga nakakilala, ito po si Shaquille O'Neal. Ang height po niyan is 7'1". Higante.
Sa atin po, makasalubong na tayo ng mga 6'3", 6'5", ang lalaki na. Ito po ay 7'1", diba? 7'1". Even yung size ng paa niya, size 22. Imagine parang dalawang ruler kalaki yung size ng paa nito. Ganito to kahigante. Pero nung natabi siya sa tallest man, si Robert Wadlow na 8'11", tignan niyo naman, si Shaquille, lumiit. Kaya ako pinakita tong image na to, it's because I want to emphasize yung sinasabi ng Bible. Ayon kasi sa accurate description, yung height ni Goliath, ang equivalent is 9'9". No, mas pa yung 8'11", kasi 9'9". Parang basketball court yun, sa taas yung ring. Ganun kataas si Goliath. Kaya nung magkakaroon ng labanan, di ba, magkakaroon nga ng labanan eh, tinignan muna. Ito yung unang prinsipyo na dapat nating tandaan. Let your faith be bigger than your fears. Normal sa ating lahat, meron tayong mga takot, may pangamba, pero lagi natin tandaan, let our faith be bigger than our fears. Tignan natin yung tail of the tape. Ayan. David, shepherd boy. Goliath, giant. 9'9". Grabe kalaki, no? Si David, walang military training. Si Goliath, ang sabi, experienced soldier. At sa ibang sali ng Biblia, ang sabi, prize fighter. Ganun siya kalita-atindi. David, no armor. Binasa nga natin, di ba? Ayaw niya ng mga armor na pinapasok sa kanya. Si Goliath, may armor na, may shield pa. And finally, si David, ang armas niya, staff, tungkod, sling, tirador, at saka bato. Ang kalaban niya, may sword, spear, and javelin. Kaya pag tinignan mo yung tale of the tape na to, alam mo na, delikado. Sobrang tindi ng dihadong-dihado yung panlaban. Ngayon, dahil may gera na yan, may mangyayaring battle, ang unang pinaghuhugutan mo ng lakas, yung mga kasamahan mo, yung mga kababayan mo, di ba? Tignan natin yung mga perspective. Unang-una, yung mga kababayan niya, yung mga Israelita. Ang sabi sa verse 11, nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nanghina ang kanilang loob at sila'y natakot. Ano yung narinig? Ayon din sa binasa natin, yung si Goliath naghahamon, umaga at saka hapon, naghahamon siya. Sino sa inyo yung pinakamahusay na sundalo, ipadala niyo sa akin? Magtutuos kami. Kasi, ayaw niya ng maraming mamatay eh. Kaya nangyari, kung sino yung pinakamagaling nyo, laban sa akin, kaming dalawa na lang, para ma-spare yung buhay ng iba. Pero nung narinig ngayon ng mga Israelita, ang sabi rito, sila'y nanghina at sila'y natakot. At sa verse 24, ang sabi naman, kasi muna nung narinig pa lang nila si Goliath. Ito yung pangalawa, nung makita na. Nung makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa, tignan niyo yung sinabi, matinding takot. Matinding takot. So kung titignan mo, doon pa lang sa mga kapwa niya kababayan at mga sundalo, wala ka ng tibay na mapanghahawakan. Matindi yung takot. Tignan naman natin sa mga kapatid, yung mga kamag-anak, mga relatives, mahal sa buhay. Ang sabi ng kapatid ni David, narinig ni Eliab ang pangalan ng kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal, nagalit ito kay David at sinabi, nagalit pa yung kapatid. Anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang ilang tupa na pinaalagaan sa iyo? Alam ko kung ano nasa isip mo, niya kay David. Gusto mo lang manood ng labanan. Yung kapatid mo, na dapat na mag-i-encourage sa iyo, kinukutya ka pa. Anong ginagawa mo rito? So another minus factor, di ba? Wala ka nang matibay na maasahan sa mga sundalo, lalo na doon sa kapatid. Pero pa pangatlo, yung hari mo, siya yung dapat na nagbibigay ng tapang. Tignan natin kung ano yung perspective ng hari. Ito yung sinabi ng hari kay David. Sabi ni Hari Saul, tignan niyo yung sinabi, oh. Hindi mo kaya ang Pilisteyong yun. Period na, may conclusion na. Hindi mo kaya. Batang-bata ka pa, samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan.
So kung titignan mo, may mangyayaring labanan, ito yung mga nakapaligid sa'yo. Puro negative. Pero tignan natin yung perspective ni David. Si David, ang sabi, he never called Goliath a giant. Hindi niya minention. At ang sabi pa niya, ang description niya, si Goliath is uncircumcised Philistine. Ang lesson na makukuha natin dito, hindi natin dinidina yung reality, hindi lang tayo nagdudwell. Kumbaga, may problema. Normal yan, may problema. Pero hindi ka nagdudwell dun sa problem, nagdudwell ka dun sa solution. Ito yung unang realization dito sa binasa natin. Ngayon, ito yung pinaka-highlight ng labanan. Meron silang diagulo. Maghaharap na. Giant against David. Sabi ni Goliath, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dalang patpat? Kasi dala niya, tirador, tsaka tungkod eh. Sinabi pa ni Goliath, halika nga rito at nang bakit pa kayo ang bangkay mo sa mga ibon at hayop. Intimidating, ano? Grabe. Halika nga rito, parang titirisin kita, parang ganun ang nangyari. Pero ang pinakamatindi na nakakapagilabot, yung reply ni David. Sabi niya, sumagot si David, ang dala mo'y tapak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. In the name of the Lord, I will fight you. Ang makapangyarihan Diyos na Israel ay yung hinahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. Take note yung conviction. Pababagsakin kita. Pupugutin ko ang ulo mo. Merong 100% assurance or certainty si David. So, ganun yung pananampalataya. Ngayon, minsan, may tatanong mo, teka muna, Brother Obed, ang sabi nun sa binasa, dumampot ng 5 bato si David. Eh, isa lang yung kalaban si Goliath. Bakit 5? Hindi ba siya sigurado na pag unang tira niya, hindi tatamaan, kaya meron ba siyang bala? Kala ko ba, certain siya? Kala ko ba, with conviction? Pero alam niyo po, mga kapatid, ang sabi sa Bible, ito pa lang si Goliath, merong 3 anak, at merong isang kapatid na higante din. So, ibig sabihin, yung 4 na batong dinampot niya, hindi coincidental. Inihahanda niya yun para dun sa 4 na higante rin, just in case na rumesbak. Kasi pag tinalo niya si Goliath, rumesbak yung 4. Kailangan meron ka ring papatay doon. Kaya ibig sabihin, ganun siya katindi, yung preparation ni David. At, ang sabi ni David, ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng bukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tapak at sibat. At ang pinaka-highlight, kay Yahweh ang labang ito. Kaya ganun din. Hindi natin pinanghahawakan yung pansariling kakayahan, pinanghahawakan natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, the battle is the Lord. Pinakanta natin yan, di ba ma? For the battle is the Lord, and will not fail. Sa Philippians 1:28, may ganitong sinasabi, don't be afraid of your enemies. Always be courageous, and this will prove to them that they will lose and that you will win. Because it is God who gives you the victory. Take note mga kapatid, ang sabi ito, don't be afraid. Alam niyo po ba, trivia, sa Bible, 365 times sinabi, don't be afraid. Eksakto sa isang taon, 365. So, ang ibig lang sabihin nun, pinapaalalahanan tayo ng Diyos, araw-araw, hindi ka dapat matakot. Don't be afraid. May 365 na reminder, don't be afraid. Even the enemies, di ba? Don't be afraid of your enemies. Meron yung isang nabasang kwento kay Martin Luther King. Isa siyang minister, kilalang tao, mahusay na preacher. At sabi, isang gabi, si Martin Luther King natutulog at sa kanyang pagpihit o sa kanyang pagkakatulog, pagdilat niya, nakita niya si Satanas nakatayo dun sa kanyang paanan. Nung pagkakita niya ganun, ang sinabi niya, oh, it's only you. And umiit siya ulit at natulog ng mahimbing. So pansin niyo, even si Satan na yun, yung pinakaaway, hindi siya natakot. Kaya,
don't be afraid. Inimagine ko nga eh, kung sa akin kaya nangyari yun, pagbangon ko, ganun, wala. Maaapakan ko siya, may stampede siya sa akin, di ba? So, yun yung reminder sa atin, nung first na ano natin, let our faith be bigger than our fears. At ang sinasabi, the size of your problem is nothing compared to the size of your God. Ayan. Ikalawang prinsipyo, eto, remember your God-given victories. Kanina kinanta natin, ano yan? I will remember your mercy and all your faithfulness. Parang gano'n, dinideclare. Ano bang ginawa ni David? Sabi, si David, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po nag-aalaga sa kawan ng aking ama, kapag ang isa sa mga tupang nalagaan mo ay tinangay ng leon ng oso, hinahabol ko po ito, inaagawang pupa. Kapag hinarap ako ng leon ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinakatay. Ang ibig sabihin nito, inaalala ni David yung mga kabutihan, yung mga tagumpay na nakamit niya sa tulong ng Panginoon. Kaya pag meron tayong kinakaharap ng mga pagsubok, karamdaman, difficulties, ganun din. Alalahanin natin yung mga past victories natin kay Lord dahil kung nagawa niya noon, magagawa niya rin ngayon sa tulong niya. Kaya, yun yung prinsipyo niya. Ngayon, sa Romans 8:28, ang sabi, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Noong pong 2010, flashback, noong po ako nakabasta na lalaban sa World Championship ng Memory, ang venue po sa London. Nagdadalawang isip po ako. Kasi sabi ko, teka muna, London yan eh. Pamasahin yan. Napakamahal. Diba? Abutin ka ng 100,000. Tapos sabi pa sa akin ng kakilala ko, Robert, ang tinitignan dyan para ma-approve yung visa mo is kung meron kang travel history. Sabi niya, may travel history ka ba? Wala po. Totally wala. Kahit domestic, wala akong travel history. Yung iba, yung passport niya, ang daming pal na sinakyan eh. Sa akin, mal yung nasakyan ko, mal. Marikina Autoline, doon lang ako nag-travel. Ngayon, pinalakas pa niya yung loob ko. Sabi niya, okay lang yan. Titignan din dyan, bank account. Hindi wala nga akong passbook nun eh. Hindi wala akong account totally. Wala akong account yung 2010. Zero. Kaya masagot ko, paano matutuloy ito? Wala kang travel history. Wala kang bank account. So parang rejected agad. Sabi niya, may pangatlong chance ka pa. Kung meron ka mga kamag-anak na mga may influensya, pwede yun. Nag-isip ako, meron ba? Naalala ko meron. Kasi yung chewing ko, judge. Pero sa sabungan po, siya yung kumakaryo ng manok, siya yung taga-ano ng manok. Ang tawag po sa sabungan, judge. Kaya judge po yung chewing ko. Meron pa ba? Meron pa. Yung isang chewing ko, jail warden. Yung kulungan ng manok sa sabungan, siya yung nagkukulong ng mga manok, kaya siya yung jail warden. At ang iniisip ko pa, teka muna, ba't pa ako lalayo? Eh, dalawang kapatid ko, doktor. Si Kuya Nonit, si Kuya Olit, doktor. Sila yung gumagamot ng mga manok. Kaya in reality, ang titindi pala ni influence ko, no? Kaya, kung titignan mo, parang turn down na. Pero still, napakabuti ng Panginoon, pinapaging dapat niya na maituloy yun. Kaya ang nangyari noong 2010, naging historic, nakalaban tayo sa World Championship. At naulit yun. Naulit yun. Noong 2018, this time, doon naman sa aking anak, si Antonella. Nung pumunta kami sa Philippine Sports Commission para mag-apply, nalalaban siya sa World Cadets. Ang tanong sa amin ito, unang-unang tanong, saan gaganapin yan? Sabi ko, sa Spain po, nakakalakas ng loob. Ang unang sinabi ng PSC, hindi kayo matutuloy. Wow naman, ayun agad. Kaya sabi ko, bakit po? Europe yan. Ang gastos dyan, napakalaki. Tandaan mo, Robert, yung mga grandmaster nga natin, pag lumalaban, pag Europe, hindi natutuloy. Yun pang anak mo, na ngayon na nagsisimula sa chess. Talaga totally, wala kayong chance, sabi niya gano'n. Pero still,
tayo mga anak ng Panginoon, alam natin nothing is impossible with Him. Di ba? Kaya tuloy lang. Mahal ang Panginoon kung anong mangyari. So in short, kalaban kami. At noong 2019 naman sa China, nakalaban ito nito, Russia. Russian. Ang difference nila sa rating, more than 500 points. Sa nature po ng chess tournament, ang difference na 500 points, ang ibig sabihin, wala kang tsansa doon sa kalaban mo. No chance. Kaya dito, merong isang magaling na sports editor, nagsulat, ang sabi niya, si Tonel against the Russia, ang tsansa is 97-3. Sa 100 beses na maglalaro niyan, 3 beses na mananalo si Tonel kasi 97% favor doon sa kalaban. But the short history, tinalo ko nito ngayon. Yung imposible nangyari. So parang David and Goliath sa chessboard. Kasi nga, alam natin, God will make a way when there seems to be no way, di ba? Kaya, ang biro ko nga doon sa nagsulat, nung pagbalik namin dito, sabi ko yung kalaban niya, Russian. Itong anak ko, Rakasyan. Kaya mas malakas to. O, di ba? Kaya, huwag natin kakalimutan, itong verse na to, all things, God wants for the good. Alam niyo po, ang isang sikreto na na-derive ko, and I'm very grateful, noong 1997, na-introduce ako sa GWELS. College po ko noon, ang wife ko noon, professional na, ganun po kalaya agwat namin. Nung nakikinig po ako kay Pastor Papa, hindi niya alam, tinatanong niya yung binhi doon sa puso ko. Kasi noong mga panahon na yun, mindless wanderer ako kaya sira-sira. Wala akong matibay na vision in the future. Ang idea ko lang, mga magulang ko, no read, no write, nakatira kami sa squatter, mga kapatid ko walang nakagraduate. So, ganun din ako. Ganun din ang patutungan. Kaya parang wala lang. Pero habang nakikinig ako kay Pastor, sinasabi ni Pastor Papa yung life story niya na galing siya sa broken family, ang hirap ng pinagdaanan niya, tapos nung nag-aaral siya, nag-janitor pa siya para lang makasurvive dun sa pag-aaral. Sabi ko, wow, very inspiring. Tapos, nung pinagkwento pa niya na yung US, nakailang balik na siya, wala siyang ginagastos, and yung kanyang visa is multiple entries, 10 years. Sabi ko, mahalip yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng pastor. Kaya yun yung nagbigay ng inspiration sa akin, na noong 1997, malayo pa, 2010 pa yung lumaban ako Pero yun yung nagbigay ng inspirasyon na with God, nothing is impossible. Yung seemingly, nasasabihin ng tao, imposible yan, hindi mangyayari yan. Posible sa Panginoon. Itong isang perspective na to, nung nabasa ko talagang sabi ko, ang hindi ng perspective na to. Yung John 3:16, pag bring down mo, ito yung lalabas. God, siya yung greatest lover. The next, so love. Ito yung the greatest degree, yung love, yung pag-ibig. Next, the world. Ito naman yung greatest number kasi buong mundo His only begotten Son is the greatest gift to mankind. And then, that whosoever, ito yung greatest invitation. Pag-iimbita ng Panginoon. Believe it, that's the great simplicity. Yeah. In Him, si Christ, the greatest person, should not perish. Ito yung the greatest deliverance. But, ito naman yung the greatest difference. Have, that is the greatest security na pwede natin makamtan. And finally, everlasting life, ito yung greatest possession. Sabi ko, makamit noon. Ganun, akala ko ganun lang kasimple, pero yung loob pala nun, may matindi pang perspective. Kaya kinikilabutan ako nung binabasa ko ito, ganun katindi yung pagmamahal sa atin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya yung bugtong na anak niya, ibinigay niya. Kaya yung amazing perspective. Kaya pag may kinakaharap tayong suliranin, tignan natin kung gaano tayo inibig ng Panginoon. Next principle is, use an inverted telescope. Ang tawag ko dyan,
telescope. Ako na nag-invent. May isang kwento na merong mag-ama. Nasa eskwelahan, gagraduate yung anak, elementary. So, ang ginawa ng tatay, dinigaluhan ng telescope. Dinigaluhan niya ng telescope. At kung magkasama sila, nakita ng tatay yung anak, ginagamit ng telescope, may tinitignan siya. Pero baligtad yung lente. Nakatingin siya dun sa maliit, tapos ang kabaligtaran yung malaki. Kaya sabi ng tatay dun sa anak, anak, hindi tama yung gamit mo ng telescope. Baligtad. Ang sabi ng anak, tay, right now, nakatingin ako dun sa bully. At dahil ang tingin ko sa kanya is maliit, hindi ako natatakot sa kanya. Sabi ng bata. The same thing, merong prinsipyo yun na dapat natin makita. Sa ikalawang hari, 6:16, ang sabi, sinabi ni Eliseo, kasi ito, si Eliza, si Eliseo, at saka yung kanyang servant, napapaligiran na mga kaaway. Huhulihin, papatayin, kaya ganito yung senaryo. Kaya ang sabi nito, sinabi ni Eliseo dun sa kanyang servant, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Yun yung sabi. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Yun yung prayer niya para doon sa kanyang servant. At yung servant niya, pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karawaing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Kumbaga, well-protected sila. Ito yung nangyari dito. Kaya dito, ang senaryo dito, takot na takot yung servant. Mamamatay na tayo, napapaligiran na tayo, wala na tayong takas. It's the end of the world. Pero hindi, kalmado si Elisha, and sinabi lang niya, Lord, open his eyes that he may see. Sa ating kalagayan, minsan ganyan din. Kailangan buksan ng Panginoon yung ating spiritual eyes para makita natin yung mga blessings na hihintay, yung mga protection, yung mga answer to our problems. Kasi ang nakikita natin, yung kabila ng teleskopyo, yung malalaking bagay na nakakatakot. In terms of perspective, share ko sa inyo kasi isa rin ito sa natutunan ko. Yung aking pong nanay, sa mga nakakilala, si Ninang Dali, si Nanay Seni, bandado po yun. 1995, may stroke. Tapos, 2009, naputulan ng binte. Buong paa naputulan. Alam niyo po, si Nanay Seni, noong 2009, iba nag-undoy. Undoy. Ako worried na worried. Nandun kami sa barangay ni Mafe. Labas ako. Magre-rescue ako eh. Hindi, ako na yung pala kailangan i-rescue. Tinawagan ko si Nanay Seni. Sabi ko, Nay, kumusta kayo dyan? Sabi, ang bilis tumaas ng tubig. 11 yung hagdan. Imagine nyo, ang 11 na baitang, lubog na yun ng tubig. Ando na sa lamesa. Maya-maya, 10 minutes lang, tinawagan ko ulit. Nay, kumusta na dyan? Binubutas na yung bubong, sabi niya. Dadalhin ako sa bubong kasi doon na kami magpapaano ng tumataas yung tubig eh. Ngayon, pinalipas ko lang kasi nga binubutas yung bubong. Tinawagan ko ulit after a while. Ano ko, Nay, asan mo kayo? Andito kami sa bubong, sabi niya. Ang ganda pala rito, ang daming tanawin. Epic! Imagine mo, dapat takot na takot ka na eh. Anytime, pwedeng agusin tayo, mamamatay tayo, wala tayong chance dito. Pero ang kanyang sinabi is, ang ganda pala rito, ang daming tanawin. Diba? So yung perspective, matindi. Nung na-infection yung kanyang binti, kasi may diabetes, nandun kami sa ospital, dinalaw ko siya. Ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Alam niyo po kung bakit? May nadidinig ako na bakal. Hinahasa. Eh, dahil ang lakas ng tunog, ayoko namang i-deny sa nanay yung scenario, tinanong ko siya, Nay, naririnig niyo po yun? Sabi, oo. Yun yung lagari na ipapuputol ng binti ko. Ang ganda ng tunog, ano? Parang music, sabi niya. Ano na po?
Kung ako yun, kung ibang tao yun, baka hinimatay na eh, di ba? Kasi nakikita mo, maya-maya, lalagarin yung binti mo, di ba? Tatanggalin, puputulin. Then, out of comfort, dahil malapit na siyang operahan, sabi ko sa kanya, Nay, lakasan niyo po yung loob niyo, tibayin yung dibdib niyo, andito lang kami to support you and to pray for you. Ito yung sinabi niya sa akin, huwag kang mag-alala sa akin, anak. Aabutin ko pa yung dibdib ng anak mo. That year, 3 taon pa lang si Antonella. So imagine mo, naka-look forward siya dun sa debut na 15 years after pa, bago mangyari. So ganun yung perspective ng nanay ko. Sabi ko, ang tindi yung perspective niya, kakaiba. Sa mga nakasama niya sa church, nanay ko po, baldado. 3 yung bara sa puso. Kahit minsan po yung hindi tanin sa church, ang agang nagbabasta. Ganun siyang katinding yung zealousness niya, ganun katinding. Ngayon, ang hindi ko makalimutan, noong 2008, nasa ICU yung nanay ko sa Philippine Heart Center. Kasi nga, may 3 matitinding bara yung puso, so andun sa ICU. Sa lamin po yan, andyan yung pasyente, andito ako sa labas, nakatingin ako sa kanya. Awang-awa ako sa kalagayan, kasi ang daming tubong nakakabit. May tubo sa bibig, tapos unconscious siya, may mga nakakabit na makina sa kamay, sa paa, sa dibdib. Sabi ko, parang kalunos-lunos yung itsura, parang gano'n. Habang nakatingin ako ganyan, lumapit sa akin yung tatay ko. Paglapit ng tatay ko, umiiyak. Inakbayin ako, sabi ng tatay ko, anak, nag-usap na kami ng mga kapatid mo. Tanggap na namin. I-let go mo na. Nanay ko kasi wala na. Machine na lang yung bumubuhay sa kanya. Yun yung sabi ng tatay ko. Sabi ko, tay, hanggat may resources, laban lang. And si nanay, yung will, yung will niya, yung fighting spirit niya, andyan. Bahala ang Panginoon. Alam niyo po ba, after a year, si nanay, pinagmamasdan ko, siya naman yung nakatingin dun sa casket, dun sa kabaong ng tatay ko. Imagine mo yung sinabihan na pauna na, let go na, buhay pa, at yung nagsabi, siya ngayon yung nauna pa na namatay. Kasi ang point ko is, not to disrespect my father, kung hindi, kasi yung perspective na mabubuhay ka pa, sumasampalataya ka sa Panginoon, kaya even yung buhay mo nadudugsungan. Diba? Ganun yung perspective. Kaya, sabi ko, buti na lang ang nanay ko nakakilala sa Panginoon. Diba? Kaya ganun. And I will end with this story. Meron akong nabasa na dalawang magkapatid, yung isa, highly successful. Ang daming degree, may business, maganda yung pamilya, nire-respeto sa lipunan. Tapos yung kapatid niya, direct opposite. May bisyo, sira ang pamilya, menace ng society. Kaya takanta ngayon yung mga psychologists. Takanta bakit ganito to? Isa lang naman ang pinanggalingan to. Isa lang ang magulang to. Kaya ginawa ng psychologist, in-interview. Tinanong muna yung failure. Ang sabi dun sa failure, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Ang sagot ng failure, kasi yung tatay ko nasa kanya lahat ng kahinaan, lahat ng kaguluhan sa buhay. Kaya ako nagkaganito. Sabi ng failure. Nung tinanong naman ng psychologist, yung successful na anak, bakit ka nagkaganyan? Nagulit siya doon sa sagot. Ang sabi ng successful, kasi yung tatay ko, pinakita na niya lahat ng halimbawa na hindi ko dapat gayahin. Kaya ako nagtagumpay. Kaya kung makikita niyo, the same dun sa Numbers 13-14, same parents, same scenario, magkaiba ng perspective. Kaya kailangan natin, makita natin yung perspective ng Panginoon kung ano yung layunin niya sa ating mga buhay. Kaya dito sa You Say, God Say, dito makikita natin yung perspective. May kanta si Don Moen, yung Be Magnified, natin yun, di ba?
Sabi dun sa first line, ano yung lyrics na? Ay. Ang ganda yan, very accurate eh. So, writing niya, memory man, nakakalimot din, no? Sabi dun sa kanta, I have made you too small in my eyes, oh Lord, forgive me, and I have believed in a lie that you were unable to help me. Even yung kanta, nakikita natin ang naging problema. Ang na-magnify doon, yung problems. Naniwala siya doon sa kasinungalingan. Hindi niya na-magnify yung Panginoon. Kaya dito sa ating pagtatapos, makikita natin dito, ano yung sinasabi natin sa sarili natin, and ano yung kalooban ng Panginoon. Sabi natin, I can figure it out. Sabi ni God, I will direct your steps. Sabi natin, dito sa kabila, I'm too tired. Madalas natin sinasabi yan. Sabi ni God, I will give you rest. Sabi natin, it's impossible. Sabi ni Lord, all things are possible. May kabyuli tayo, nobody loves me. I love you. Sabi ni God, I can't forgive myself. I forgive you. Sabi natin, it's not worth it. It will be worth it. I'm not smart enough. Sabi ni God, I will give you wisdom. I'm not able. I am able. I can't go on. My grace is sufficient. I can't do it. Sabi ni God, you can do all things through Christ. I can't manage. I will supply all your needs. I'm afraid. I have not given you spirit fear. And finally, I feel all alone. And sabi ni God, I will never leave you nor forsake you. Kaya ang mensahe sa atin ng Panginoon is, kagaya ng panalangin ni Eliseo, buksan yung ating mga paningin nang makita natin yung mga ganitong assurances ng Panginoon na sa tuloy-tuloy na is nasa atin. Kaya ngayon, probably meron kayong mga hulayat, may mga pagsubok, may mga mahal sa buhay na nasa ospital, may mga tuition fees na paparating, may mga pangarap na parang mahirap abutin. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi nga ni David, Lord, be magnified with me. Same thing sa atin, i-magnify natin ang Panginoon at habang ginagawa natin ito, yung mga obstacles, problems, lumiliit. Nandun yun sa ating perspective. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang salita and good morning sa bawat isa.